Nalubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya Naku nga po. po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. Grabe, Auntie Claire. Sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rimulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad. At ayun na nga ho mga reaction update. PH, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito ngayon. Ito talaga hong si Auntie Claire Castro, mga kapdita. Hindi ko na ho talaga maipinta itong ginagawa niya para sa administrasyong ito. Mandagin po ninyo, tinawag niya pang epicenter ang Davao City. Diyan sa flood control o utak daw ho ng korupsyon. Ganyan mo katindi, kalala itong si Auntie Claire Castro. Tapos ngayon, iimbestigahan na naman daw ho ng ombudsman ang Davao City ang nasasakupan ni Pangulong Duterte. Narinig niyo ho ba mga ka-update? 2019 pa lamang daw ho, mga ka-update, meron na naman daw ho sila natukoy. Talaga ho ito si Auntie Claire. Lahat ho ng gagawin niya, makalkal lamang ho ito mga Duterte. Masiraan, mapangalanan, lahat-lahat ho talaga mga ka-update, gagawin at gagawin ho niya. Tapos mga ka-update, sinasabi pa ho niya, binabaha daw ho yung Davao City. Ang totoong binabaha dito nasa Luzon, Auntie Claire Castro. Nasa Bulacan, nakita nyo ba yung mga sunod-sunod na nangyari? Yung isang estudyante, mga ka-update, may kukunin lang ho ata siyang gamit kung hindi tayo nagkakamali. Nalunod ho siya. Ganyan na ho kalalayang baha dito sa Luzon. Sa Metro Manila, Auntie Claire, si Benny Boy Dila, merong 2 billion something ho yan na nadawit. Alam nyo na, pinangalanan nga ho siya ni Isko Moreno na kasabot daw ho siya di umano dito sa flood control anomalies. Pero nasaan ho yung investigation nila? Ayun ho, nasa Davao. Kasi nga ho mga Duterte, yung nandoon. Sisira na naman ho nila yung mga Duterte. Talagang ito si Auntie Claire Castro, mga ka-update. Hindi ko na ho alam. Kayo na ho yung humusga, bumana dyan sa comment section dito kay Auntie Claire Castro. Ito ho talagang kakapalan ng pagmumukha nitong si Clara, mga ka-update. Wala nang masihigit pa ho dyan. Kaya pala talaga kinuha ito si Claire nitong administrasyon. Kung hindi nyo ho nalalaman, mga ka-update, yan si Claire Ring. Bago pa ho yan maging attack dog ni Bongbong Marcos, number 1 hater niya rin ho yan. Alam niya rin ho yung korupsyon niya itong si Bongbong Marcos. Dahil nga nakakita ho ng potensyal itong Malacanang, yung First Lady tsaka si Bongbong Marcos, ayun, ginawa ho siyang, alam nyo na, attack dog. Kung hindi rin ho nyo nalalaman, mga ka-update, itong budget ng PCO, yan si Auntie Claire, umaabot ho ng 2 to 5 billion pesos. I-research nyo lang ho yan para ho mas maniwala ho kayo. Talagang ito si Auntie Claire, gagawa ho ng paraan para banatan ang mga Duterte. Ayan, isa pa, ito pa mga update. Meron pa ho siyang patinding pasabog. Palasyo, 6.5 milyong Pinoy nakaahon na sa kahirapan. Kayo ho yung tatanungin ko dyan, mga update, kung totoo ba yung sinasabi na ito si Auntie Claire Castro o nananaginip lang ho siya ng gising. Kasi mantagin po ninyo 6.5 milyong Pinoy nakaahon sa kahirapan. Itong administrasyon na ito, itong panahon na ito, mga ka-update, mas malala pa ho yan sa pandemic. Mantagin po ninyo kung si Bongbong naging presidente ng pandemic, sigurado, malalagas po tayo mga ordinaryong Pilipino. Noong nakaluklok yan si EPRRD, nagkaroon pa ng libreng vaccine. O si Bongbong Marcos, saan niya dadalhin yun? Sigurado, ibubulsa ho nila yan. Sa flood control nga lang ho, milyong Pilipino yung naapektuhan, wala ho silang magawa. Nagbibigay ho sila sardinas. Diba?
nagbibigay ng konting relief goods, pero yung proyekto, yung trilyong budget ng flood control, nasaan? Wala ho mga ka-update. Doon ho dapat tayo nakatutok. Huwag ho tayo magpauto, magpa-brainwash sa mga hinayupak na mga magdalakaw dyan sa gobyerno. Re-recta naman ho tayo dito kay Kapdado mga update. Patungkol naman ho tayo dito pa rin sa administrasyong nakakapandiri na pag-uusapan din ho natin itong Korte Suprema na, ayun nga mga update, dito kasi parang alam niyo na, kumakabila na itong Korte Suprema at hindi na umaayon dito sa administrasyon. Dito na ho natin malalaman mga ka-update kung oras na nga ba ng Kongreso at na Senado na ma-abolish. Dito mga update, react na tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na. Kaya update, pasadahan na ho natin ito. Ganun magsalita yan eh. Ganun na magsalita yan. Mga bata, sayang ang mga vitamin ang pinabibigay ko sa inyo. Magpapaambus lang kayo. Pay Revicon pa kayo. Revicon, mga vitamins, automatic issue. Wala na ambus, patay. Kaya ako sasabi, mga bata, sayang lang yung mga Revicon pinabibili ko sa inyo. Ayan, sabi ko sa kanya, sir, sayang yung ano ko. Sayang. Bata pa ako, sir. Binata. O, sayang ganun. Napasawa. Patay ko patay, sir. Sign ako sa first company. Doon delikado, sir, eh. Raming i-assign ako. Sabi sa akin, gusto mo magano ka? Counter-terrorist company. Sabi pa, okay yan. Maganda pakinggan yan. Saan yun? Saan yun, sir? Saan? Counter-terrorist company. Sana? Sa Malacanang. PSG. Ay, yoko, sir. PSG, yoko, sir. Tapos doon pupunta yung 6 Doon pupunta yung 6 company. Sabi ko, sir. Magsi-CO ka. Sabi nga, mag-CO ka. Ano ka muna? XO. Ang magsi-CO si Deliosa. Parang ganon. Yung nag-chief of staff. 79, class 79. Sabi ko, PSG, sir eh. Wala ka makuha ang medalya dyan. Panay training yan, sir. Wala namang medalya dyan, sir. Ang naabol ko, field experience eh. Ako, doon ako, sir, Cagayan Valley, sir. Tama-tama yung si Mistako, si Andy, si Ferdinand, Kidilya, si Blackgod, no? Si Kidilya, gustong pumunta sa British Commando. Slated na eh. Kaso, laging napapass-over. Laging pass-over. Kasi may nasusulot ba? May nauuna sa kanya. Sabi niya sa akin, Puncha, Bok, wala na ang pag-asa British Commando. Bakit naman, Bok? Nandito ako sa first company sa Cagayan Valley yung mga napupunta doon, yung mga nando sa kusina. Naawa ako. Tama-tama. Sabi ko sa kanya, Bok, tama-tama. Ano yun? Palitan kita. Kasi problema ko, Bok, na i-assign ako sa Port Magsaysay. Ayoko dun. Mainit dun eh. Tsaka yung mga babae dun, nakakatakot. Tayo, babae dun, nakakatakot. Tayo, ganun. Parang mga Amazona babae dun eh. Baka doon ako sorry walang joke lang yan joke. Mga taga Port Magsaysay na baka doon ako mag-asawa. Mapikot ako bigla. Punta ako, sabi ko, diyan na ako sa Cagayan Valley. Lalo dito, Bok. Sabi ni Kidilya. Naklanto ako pagdating ko doon. Kag-girlfriend ako doon tapos noon palitan kami. British Commando si Kidilya. Masaya. Ako naman. Kenan Aguinaldo. Kenan Aguinaldo, siga eh. Tapang eh. Nag-ooperate yung kernel eh, nakapae. Yun yata yung ginagaya ni Lohico, yung sa PMA Superintendent. Na di ba barefoot kernel? Si Aguinaldo original. Wala pang sockmate kasi noon eh. Dapat si Aguinaldo barefoot kernel. Nakita ko talaga yan. Test mission kami sa
Scout Ranger, nakapae. Nakapaa. Na ibang klase mga, mga warrior talaga eh. Good evening, Idol. Sabi ni Ahefnor. Thank you, Edna Ogawa. Hello po, sir. Watching from Tokyo. Thank you. Ingat, Plaridel Masangkay. They know that their objective is to destroy BP so they can enter in 2028. Boniga Plano. Hi. Uy, dami ng Eleamboy. Good evening, Sir Dado. Rapid Tulpo is damn stupid that he is saying is nonsense. This is embarrassing to be a Filipino nowadays. Ang masakit doon, siya, Senate judge, no? Senate impeachment court judge. And he shouldn't be saying that okay, ginuruguro ko eh. He shouldn't be saying that to a Filipino. Babae pa. No? Ay, nako. Wala namang yung tao. Si Acosta, malumana yung salita. Yung very honest ba yung dating. Compared kay Tulpo na dapat yan mag-sorry. In my book, dapat nga yan tanggalin as senator judge Kaya nga dyan, ibaon nyo sa isipan nyo, no? Pagka tayo nagkaroon ng pagkakataon, hindi na dapat ang Senate ang impeachment court. Hindi na dapat. Batin na natin yan. Dapat Supreme Court na. And then kung ano man yung mga pros and cons, isolve natin yung problema. Kasi ang question lang doon is yung impeachable yung yung Chief Justice. Yun lang yun impeachable yung Chief Justice. Basta ayoko na maging impeachment court ang Senado natin. Why? 3 reasons, di ba? 1, legislative yan Wala naman yan, hindi naman yan judiciary. Ba't natin ipipilit maging korte? Ang rational siguro, in-impeach nila is presidente, vice president, mga commissions, di ba? Mga head, etc. Ano yung logic? Hindi naman marunong yan, hindi naman lahat lawyer yan compared to the Supreme Court. Trabaho talaga nila, judiciary. So kung wearing another hat as the Supreme Court and then now as an impeachment court, konti lang yung adoption, yung pagbago. So tama lang. It makes sense, Supreme Court. Paano ngayon kung yung impeach yung mismong Senate judge? Then pwede natin gawin sa ganung provision, sa ganung situation, yung Council of Elders natin, pagka nailagay natin yung Council of Elders sa impeachment court, rarapol, the impeachment court will be panay mga lawyer o judge. Marami naman So, may database, kung ilan yan, kung ilan yung boto, kung 16 o 15 sila, yon tatayo as impeachment court. Mas maganda, di ba? But never na maging impeachment court ang non-lawyer. Ano naging judge yun? Non-lawyer nga. Isa pa, senators, marami dyan, may ambisyon mag-presidente o mag-vice president. So kung in-impeach mo yung vice president o in-impeach mo yung presidente, kung kalyado mo kaya sabi ko kapon, kung kalyado ng mga senator, majority kunwari, si Vice President Inday, tama-tama sa agenda, impeachment presidente. Yung manok nila papanik na. And isa sa kanila, ikukunin ni Inday. So, ganyan, kunyari, impeach mo Inday Sara, ayaw ng presidente dito sa Vice President, kasi itong presidente, may manok siya dito na gusto maging presidente. So, titirayan talaga nito. Kahit not guilty, gigiltiin mo para wala ka na sa 2028. Kaya may depekto yung ating batas. Yung ating proseso may depekto. On 2 counts, di ba? Tapos nun, sila nagkocontrol ng budget. May problema May problema. Pwedeng takutin yung gaya nangyari, di ba? Yung barilan dyan sa Senado, yung kinukulong, ganon-ganon. Pwedeng takutin. Pagka kinokontrol na ng executive yung legislative, kasi pera-pera, budget, dinadanggel, etc., etc. Ay, nako. Yung Supreme Court, may hirap-hirap na
i-corrupt. Mahirap-hirap. Mahirap-hirap. Hindi ko sinasabing hindi sila lahat corrupt. Pero pwede tayo maglagay ng provision na in the event na all else fails, it goes back to the people. Tayong impeachment court. Magano tayo? Computer generate tayo ng mga pangalan na magagaling na mga lawyer. Yun. Okay. Candelaria de Ramasay. Go ahead, boss president. Then. Government is putting pressure on La Chica before giving her script against BP. La Chica is not the kind of person na ibebenta si Inday. No? It's not the kind of person na binigyan ng pera under 25 million and then binunsa niya. Not the kind of person. La Chica is a full-blooded PMA graduate. And his class should be proud of him. May prinsipyo yung La Chica eh. Okay? So, hintayin natin kung anong mangyayari dito. Sa tingin ko, takot ang prosecution sa kanya eh. Takot yung admin sa kanya. So, kunyari, gagamitin nila yung tatakot-takutin, pati yung pension niya. La Chica is the type of person na kahit hindi nyo na ako bigyan ng pensyon, putang ina nyo. Ganon. Ganon si La Chica. I had a brief breakfast lunch with him nung homecoming noon. Kausap, kita kami, ganon. Kwentuhan. Walang ka-ere-ere. Walang ka-ere-ere. Ako nga, nahiya ako sa sarili ko. Ako pa yung may ere kaysa sa kanya, di ba? Walang ka-ere-ere eh. Mabait si Colonel La Chica. Totoo lang. And I'm glad that he was the security, and I'm glad that he was the one na sa kanya inabot yung pera. I'm glad na kasi iba siguro eh. Ewan. Tingnan natin kung saan mapupunta itong investigasyon na ito. Jennifer Kadung, what a stupid God of Bangag and Butod Ahas doing our beloved country. It has to happen para magising tayo so that we will pray, so that we will be closer to our God. La Chica is still flirting with BP. Ay. Speak via Losabi. Alona Sabi. Miss Pick basta sinabi mo. Imitate Singapore without Congress and Senate. Dating tayo doon. Ay sa laki no. Now Boeing says the EPI Center for Flood Control in Davao is seriously screwed up covering up the corruption and flood control flooding in Manila, Luzon. Oscar Loyaga. Abolish Senate and Congress, useless politician. The Philippines is not my racket, sabi ni Michael Plasan. Witty Bird said, hi. Oy, magaling ka na. Right, Cap Dado, life imprisonment on the island that has no access from the main city. Yeah, island talaga. Island. Hazel Aquino, I hope the defense will just invite Colonel La Chica so that the prosecution can finish the boxing. Colonel La Chica said earlier that he is willing to attend. Hazel Aquino. Actually, kung hindi siya tatawagin ng prosecution, yung defense ang tatawag sa kanya. And pagka ganun, ibig sabihin talagang walang problema. Na? Ang nakikita ko diyan is flawed yung yung joint circular flawed, no? It was created by people who have no intel training or experience, no? Ay nako. Who don't appreciate yung confidentiality, yung sinabi ko sa inyo kanina. You see, counterintelligence, nagtatrabaho rin. It is fluid. May intelligence operations kayo.
Yung kalaban may counterintelligence sila. Kung mag-intelligence operations ka, dinaan mo sa butika, bili-bili ng gamot, yun na lang yan, kaysa sa pera. Kasi yung tao, alam niyo may mga ganong Pilipino, ayaw ng pera, ayaw ng tumatanggap, pero pumapayag in kind. So, ganon na lang. At the same time, para yung constituents niya, yung mga tao niya, meron silang mga gamot-gamot, may pamimigay niya. Yung mga ganon ba? In kind, hindi na yung pera-pera. Ito, sa'yo, ganito, 1,000, sa'yo, 3,000, 5,000, 10,000, ganon. In kind na talaga. So, ganon, may ganon mag-isip na mga Pilipino. We have come across that. Excuse me. Tapos so kunyari ngayon na televise, binili ng gamot, ilan? Milyon. So, pagka pinrest nila ng pinrest, lalo na yung mga CPP, NPA, NDF na mga nandyan, gusto na malaman, nagka-counter na sila eh. Gusto na matrace ko sino talaga. Pero the mere fact na sinabi nyong gamot, anyone, na kunyari barangay captain o negosyante o mga namimigay ng gamot, suspect na yon. Pwede na yung ganunin ng kabila. Kaya, remember the killing fields, 1980s. By mere suspicion, pinatay nila. Ang daming pinatay na mga NPA noon kasi merong mga DPA. Suspicion lang. Hinukay, binaon. Killing fields ang tawag. Search nyo sa Google. So, may mga ganon. So, ito napaka-dangerous ng ginagawa ng prosecution at nitong mga Senate judges. Na, okay lang, Colonel Chica, sermonan mo mga yan eh. Utang na parang, at pagka kunyari nagkamali kayo, baka mamaya yan pa maging mitya. Ha? Baka maging mitya pa yan. Kaya sabi ko, handa lang kayo. Handa lang kayo. Maingay siya. Ingay. Dumi, hindi pa naliliguan eh. Hindi matutuyo eh. Ulan na ulan pa rin eh. Mayor Chino, I hope Mindanao will secede. Let them be in the sun. They want Bangag eh. Bangag should have been fired a long time ago. Kaya nga eh. Bigyan natin ng isang chance, Mayor Chino. Isang ano lang, isang one time, big time lang. Kaya nga maganda, ipon-ipon lahat eh. Kayong mga nasa Visayas, Mindanao, kung gusto niyo sumama, tawid kayo. Tawid kayo. Kaya nyo. May pamasahe kayo. Tagal pa naman to eh. Baka abutin to ng November pa and baka mag-extend pa hanggang February. So kung kunyaring 1,000 a month o 600 a month, 6 August, September, October, November, December, January, February, 7 times 6, 42. Makabarko kayo, makadating kayo. Okay, maka-airline kayo, i-book nyo. Problema, hindi nyo alam kung kailan. So, doon magkakaalaman. Ako naman, pagka nakita kong merong ako naamoy, may naamoy ako, sasabihin ko kagad, ibablog ko, ito na! Yan na yung mudyat. Wala na antrasan. Bababa rin ako eh. Punta ako ng saan. Ngayon hindi pa pwede, may sakit ako eh. May sakit ako. Jean, good evening, Cap Dado Plaridel. Masangkay, don't idolize politicians. Check their background before voting. Naman yun. Don't vote for the trashy tulfo in the government. The system eats you. Jennifer Kadungog, this drama of Bangag is all about who controlled the gold made the rule. Bangag doesn't control the gold, only drug cartel of George Soros and banking cartel of Rothschild. Hazel Aquino, the Tulfo brothers have thick faces and they are really stupid. Okay. Jingon Siano, good evening po, Cap Dado. Thank you. Larry Aro, a blessed good evening to you, sir. Thank you. Joey Hernandez, watching Chicago, Illinois, USA. Thank you, John Horda, good evening, Dado, from Toronto, Canada. How are you? Thank you, John Horda. John Horda. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi. Kamusta rin?
Ingat. Joey Hernandez, wake up, Filipino people. Ayaw magising. Correct ka, Sir Dado Arnold Saldo. Alam niyo mga kababayan, ang aming pinag-uusapan lang sa grupo, no? Yung mga kasama ko na lawyer. Ang iniisip lang namin, mag-ipon lang sana mga kababayan natin. Kasi pagka nag-iipon kayo ng daily, and then you make it a habit, monthly, a daily, weekly, then monthly habit, it shows that you are committed. It shows you are committed. And if I have, out of 120,000 followers, marami sa inyo nasa abroad, no? Kalahati nasa abroad. Iba na sa Mindanao, iba na sa Visayas. If only na meron akong 20,000, 10,000 na who would be there, that is a start. And then we will have other bloggers who will also have followers, more than my following. 200, 300, 500,000, 1 million. If there are 100 of them, iba-iba, may 10,000, may 20,000, and each one will give 1,000 na lang. That's 100,000. So, kung meron desidido na baguhin natin, baguhin to, tapusin, may endgame, may pupuntahan to. Pero kinakailangan, wala tayong asahan. Aasahan nyo ko? Wala eh. Hihintay tayo ng funding, maghintay tayong businessman, merong kapalit. Mag-ano tayo, mali eh. Walang mangyayari sa atin. Kaya natuto ko kay Heidi Ching eh. Yung sa Senate rally, Heidi Ching made kwento, si Heidi, she made kwento na she has to magtabi siya ng pera, may tinda-tinda, nagtabi, para lang magkaroon ng pamasahe. Balikan na may konting pagkain. If a person can do that, and if you have 100,000 na Heidi Ching who can do that, okay na tayo. Ang hiningi ko lang sa inyo, out of 100,000 na Pinoy survivor, yung kalahati na sa abroad, yung iba, another kalahati nandun sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, parts of Luzon. So, kahit 10 to 20,000 na lang. 10 to 20,000 na lang. 10 to 20% na lang. Mag-ipon kayo on your own. Yung mga nasa abroad, tapunan nyo, ipunan ninyo, and then sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, be there. Represent us. I will take that as pangalan nyo, representing ganon. Sasabihin lang naman sa akin ng mga kapatid nyo, o kaya ng inyong pinsan, o kaya mga magulang nyo, I am here, I am representing ganito. I am representing si Nimpa Ortua. I'll take it down. I'll have people take it down. I am here, I am representing si Donaire. I am here, I am representing sila Charlemagne o sila Jennifer. Na ganun ba? Si Blue Lambanog. Kaya nga, it's a good thing na we make this work, we finish this. Ang problema, walang tumatayo. Inday Sara, di tumatayo. Hindi naman talaga tatayo si Inday Sara, not yet. Dapat ang tumayo taong bayan, hindi si Inday Sara. Ang dapat tumayo taong bayan. Inday Sara, kakasuhan lang yan. Taong bayan, hindi nila kayang kasuhan. Taong bayan, matakot sila. Taong bayan can declare, make declarations. We the sovereign Filipino people. The only thing is, walang tumatayo. Walang mitse. Walang spark.
Okay, let's create the spark. Let's create it. Let's make it happen. Nandiyan na kami. Nandiyan yung SFGF, FGF, lahat ng FF, MNLF, MILF. Let's make it happen. Tapos nun, individual responsibility. Wala tayong naasahan financer. Wala tayong naasahan na ano. Kaya, kung meron tayong babagoy sa Pilipinas na ito, di ba mas maganda na sasabihin mo, ikukwento mo, utangin na kami, nagawa namin, nag-ambagan kami, 20-20 araw-araw. Talagang pinaglaban namin yun. Tiniis namin yun. And that, the beauty there is, wala kayong inuutang na loob kahit kanino. Eh, nagpinas itong ganyan, didiktahan ka, ganito, ganyan, dapat ganyan, ganyan. Oh. Mahirap eh. Kasi maraming kaming dinaanan na ganon. Marami na eh. Gusto ganito, gusto ganoon, ganito. Ako sabi, ayoko. Hindi pwede. Kaya nga, you want it to happen? Let's make it happen. But I will tell you when. In God's time. Not my time. In God's time. Kaya kayong yung mga pro-BBM, yung mga troll, yung mga vlogger na yan, yung mga politiko na yan, good luck sa inyo. Kaya kunyari, kakasuhan ako, subukan nyo, kasuhan nyo ako. Tirahin nyo, di ako matatakot sa inyo. Papatayin nyo ako, di ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Ang sa akin niya si David nga isa lang eh. Si Moses, isa lang eh. Is the Egyptian army, si Moses. The Philistines, si Goliath. Ni David, no? Isa-isa lang eh. And lalo akong matapang pagka kayo, mga Pinoy survivor, nandun tayo lahat. Kasi, mas maganda yung sabi ko sa inyo eh, hindi lang ako yung managinip. Pati kayo nananaginip. Pinaglalaban mo. Mas matamis yun. Mas, gusto nyo, ako lang yung magkukwento? Puta na, tumayo ako eh. Ako lang talaga eh. Maganda ba? Hindi, maganda. Tayong mga Pinoy survivor, ang bungkunana. Yun yung grupo natin. Pinoy. Pilipino kami. Pinoy survivor kami. We will survive. We will make it happen. Walang ibang grupo na church. Ano kami, ganito. Kunyari, kayo JC o Kristiyano, kaya INC. Hindi, wala. Basta, ang paninindigan namin, isa lang ang ano namin. Naniniwala kami sa isang Diyos. Naniniwala kami na meron kami magawa sa kinabukasan ng bansa na ito. Gagawin namin. Ganon, na may UPI, mga maisog, sabi nga nila na forget the group, pero nandun pa rin mga grupo. Pagkatayo ko, wala nang grupo. Basta Pilipino ako. Paglaban. And I want you to be there with me so that we can share the success. It will be successful. We can share the outcome. And the story will be there in the future because lahat ng pangalan natin, siguraduhin natin na nakasulat lahat. Ano nga, kasuhan nila lahat tayo? Sige, fine. We don't care. Kasuhan nyo kami? We don't care. Kayong kakasuhan namin. Tatakutin nyo kami, mga animal kayo. Di ba? Yun yung pagkakaiba eh. Tarantado itong mga to. Saan kayo kumukuha ng tapang ninyo? Saan kayo kumukuha ng tapang, Makate ha? Saan kayo kumukuha ng tapang ninyo? Na sa amin nyo lang kinuha yung power ninyo eh. All government authority emanates from the people. Imagine that, nakalagay sa Constitution yun. We have a beautiful Constitution, although it is lacking, but it's a beautiful Constitution. I like the preamble. I like how it was stated. I like yung mga declaration of principles. And kung meron man changes, gawin natin, baguhin natin.
the Council of Elders is one thing that we can change. No? Ilagay natin. Parang di tayo ganito. Meron tarantadong presidente, wala tayong magawa eh. May tarantadong general, wala tayong magawa. Hindi. Isang kailangan lang is yung may reporting system, may sistema, ititrigger lang niya, may cellphone tayo, meron lang yun lang mismo siya, yung secretariat. May mag-suggest lang sa kanya. Di ganito, ganyan. Di maganda yung sinabi ni Tulfo. Chismis lang yun, kunyari. Hindi maganda yung sinabi niya, stupid. Hindi maganda yung nagduro si Abante. Hindi maganda yung ganito, ganyan. Oh, yung ginawa ni Risa, hindi maganda ganito. Hindi maganda yung presidente, adik. So yung secretariat, may mag-complain lang, isang tao lang. Isa sa inyo lang. Eh paano kung viral? Marami nag-complain sa atin. So kunyari, may grupo tayo. Oh, pare, classmate, etc. Oh, kabayan, oh, kamag-anak. Complain nga tayo. Boom, kunana. Imagine, all it takes is one text from you. And then the secretariat will, kung gano'n na proseso natin, will text everyone. Meron siyang listing ng lahat ng Globe Smart, lahat ng cellphone numbers. Kasi NTC di ba? Ibabato niya isang bagsak. Tapos ang pagbalik, meron kang ilang milyon yung sumagot. Yun lang ang mahalaga. Concerned kayo. I agree. Huwag ganun. Pati Facebook post or whatever. Pagka merong pumasok siya dun sa ating standard na kunyari ilang milyon, 1 milyon lang. Within that, more than 1 million o more than 500,000 ang sumagot. Bungko na. Depende sa mga classification ng mga reklamo. Depende kunyari, meron tayong standard. 1 million sa ganito, 500,000 sa ganito, may range ba? Bungko na. Then, meron siyang checklist. Parang sa submarine ba, meron siyang checklist. Tatawagan na niya yung yung sekretarya, tatawagan na lahat ng miyembro. Ibablast niya, i-message niya. Emergency meeting kay chairman, sasabihin niya kay chairman ng Grand Council, ng Council of Elders. No? Tawagin natin Grand Council. Kasi, kaya ako gusto Grand Council kasi gusto ko rin magkaroon ng representation yung mga bata. Ages 20 to 30, meron. 30 to 40, meron. 40 to 50, meron. 4 na kagad yun, di ba? And then 60 plus, mga retired, meron. So, yun. So, in one is religion and then yung age group, meron. So, doon pa lang represented na tayo twice. Isa sa age group mo, isa doon sa religious affiliation mo. Dalawa na kagad, redundancy. Pero represented ka. Yun ang gusto natin. Kahit may redundancy. Yung pangatlo is based on profession mo. Based on whatever. The point is, okay, based ethnic origin mo. Filipino, Tagalog, Bisaya, etc., NCIP, whatever, no? So, tatlo pa lang yun, o 4 na, profession. And then, bungko na. Represented ka. Ang gusto mo doon, represented ang Pilipino 24/7. Why? Board of Directors natin. Very powerful na grupo. Panay mga, panay mga senior. Tapos doon, patawag nila yung tao. Matrigger eh. Tulfo, halika. Patawag ka. Priority yan. Hindi ka pwede magdahilan. May attend ako, may session ako. Hindi, priority yan. Pagka hindi ko attend within that specified time na dumating ka, wala na, tanggal ka. Ganun ka stricto. Matakot kayo. Hindi nyo babasta-bastahin yan. Kasi represented niyan ang taong bayan. Na nagre-reklamo, hindi yung ganito, namura na yung isang Acosta, wala tayong magawa, nakadun lang. Nanonood lang tayo. May drug addict ka, presidente, wala lang. Ginanyan-ganyan, sinanggasan nga, why would I dignify that? No, I will not go. I will not under her political drug. Nagsalita ang isang ko, wala nangyari. Puta ka na, patawag na yun, ko na yan. At sabihin mo na sa amin, ganito, ganyan. O patawag ngayon si Martin Romualdez, si Tambaloslos. Patawag. O patawag lahat ng putang ng mga tarantado na yan na nakakulimbat ng pera.
pagka hindi siya maka-explain, ay putya, guilty ka, ay tanggal ka na. Meron ka pang criminal case. Ganun eh. Yung time natin, very important. Ganyan, impeachment. Putya, may problema kay Inday, patawag ni Sinday. Explain, paano? Patamaan ba nangyari dito? Ba't ganyan? Explain. Papadaanin. 400 million na tayo. Nakakalato ko oh. 450 million. 18 days. 18 days ng impeachment. Imagine that. Nakakalato ko sa 20 is 500. Yeah, 450 million na. Tomorrow. How's that? Simple, di ba? Kahit sino yan, presidente, vice president, senator, congressman, mayor, mayor. May nag-complain. Meron daw dyan sa niyo. Meron daw quarry. At million ang kinikita mo dyan. Putya. Mayor, hinarang mo raw yung ganyan. Yung mga negosyante dyan. Yung ganun eh. Judge, binayaran ka raw. Ang dami, di ba? walang yan. Well, this council can create a parang subcommittee. Marami, masyado yung mga issues. Mag-embank sila. Pero kung subcommittee, group of 5, group of 7, group of whatever. Subcommittee. Quiet. Okay. So, thank you, Joey Herna. Tama ba? No, thank you. Maraming salamat sa pakulay mo. Maraming salamat, no? Maraming salamat. merong tinago si Blue Lambanog. Here in Hong Kong, politicians are respected. They resign when they raise issues with the government here. Plaridel Masangkay. Saka nga dapat nga ganun eh. When we change it, dapat merong yung politiko na talagang automatic yan, mag-resign na lang. May choice ba? Hindi yung gagamitin pa yung batas para takutin yung mga nagre-reklamo eh. Boytip Robostulpo is a national bugger. Buhaya. Jennifer Kadungog. This bangag drama is all about who control the gold. Tama eh. Okay. Mayor Chino, good evening, Kap. Dado, these tulpos are really rude. They bend the law. I agree. Weni Nazareno. Hello, Kap. Dado, your vlogs are amazing. There is a lot to learn. Thank you, especially when it comes to spirituality. I never miss your run. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Yeah. Weni, maraming salamat. Plaridel Masangkay makes people innocent. I'm mind conditioning. Mind conditioning people nga eh. Animal really, as long as it's Tulpo branded bilat. Elijah, Plaridel Masangkay, don't vote for Tulpo. He's just a stupid. Ang problema, nakakalimutan ng tao pagka nandyan sa eleksyon. Tama, sir. Ang objective nila, destroy VP all the way. Insane Bangkor. Thank you. Plaridel Masangkay. Sir, their object is correct. Destroy. Poland Jimenez. Good evening, sir. The ongoing crackdown on drug dealers and thieves in the government continues. Pantera, magandang gabi, buddy. Plaridel Masangkay. The hearing is already planned. The BP will be assisted to be successful and they will be happy in 2028. Just propaganda, sabi ni Zairine. Demonita po yun, sabi ni Zairine. Erlinda Flores Sehe Flemser. Okay. Silver Pasid Tulpos. Elijah. Virginia, Kabigat, there are so many abused and paid women that thinks little of women. I'm angry, boss. Yeah, Johnny Saud. Kainis. Heart, sir. Oo nga, thank you, Brian. Thank you. Cap, challenge you stupid tulpots to a shootout.
Hindi, gagamitin niya yung batas eh. Abuse of power. Sabi ni Zyrene. Dionisio Ragindin. Stay. Burn all alive, sir. The family of the scoundrels. Dadating tayo dyan pagka umikot ang gulong, nagkaroon ng anong tawag dito? Ng reckoning rally. And then we find everyone accountable. They will have their time. Now, may death penalty tayong ilalagay. Hindi natin kailangan ng Congress at ng Senate. Tayo na maglagay ng death penalty. Takot nila dyan. Takot nila. Sipin mo, death penalty. Tapos pag ikaw nagnakaw, proven ka, guilty. Na yung mag-aalauna na pala. Pinuyat ko na naman kayo. Karen is upset. Virginia Kabigat. Good evening, Kap Dado. Ingat po kayo palagi. Thanks you, Kap, for your willingness to let our country, Philippines, shine through reckoning. Sama-sama lang talaga. Yun ang malaga. Ito lang, Pinoy Survivor lang. Tayo lang 100,000 plus. Kung lahat represented, 100,000 na tayo kung yung mana sa abroad, represented. Mana sa abroad, no? Meron kayong kausap dito. Papunta nyo, dalawa-dalawa. Pondohan nyo. Yung mga nasa Mindanao, kung di kayo makapunta, meron kayong kakilala dito sa Manila, pondohan nyo. Ganun lang. Verify. Take a minute or 2 or 5 minutes or a day to verify, to decide muna, will I go or will I not? Kailan ba yon? Isipin nyo kailan. Towards the end of the impeachment. Yun yun. Tingin ko unless na biglang may mangyari like si Digong, pinauwi, o patay, o nakunwood, o whatever, o kaya may nangyari kay Inday, etc., o may nangyari hindi maganda. Ayan. Dapat ready na, di ba? Kaya nga mahalaga yung ipon. So, yung first month, August, September, nakadalawa. October, may rainy season, walang mangyayari. Rainy season pa Isipin nyo, rainy season, bakit kayo lalabas? Umulan, baha nga So, 3 buwan yan, November. 4 na buwan. 600 times 4, 2-4 na. Meron na kayong pangkain. Kaya nyo, kung taga-Luzon kayo, kaya nyo. No? Kung taga-South kayo, may pambarko kayo. So, yun yung Yan. Establish niyo saan kayo titira. May kamag-anak kayo sa Metro Manila, may kaibigan kayo. Titira muna ako dyan sa ganitong panahon. No? Yun na. Yun na. Ngayon, kung kunyaring hindi kayo makapunta, hanap kayo ng pupunta para sa inyo. Proxy. Well, kung ganun kasi ang thinking, I will expect 100,000. Tayo. Dami nun. 100,000. 100,000. Desidido yun. Kung hindi, well, we'll see. Pagka nandun na. We'll see. Okay? Everybody makes a sacrifice. Everybody decides. It's our future. Hintay kayo ng tatayo, tayong tumayo. Tayong tumayo. Mingi kayo ng dasal sa langit, dasal kayo sa langit, tulungan kayo, mag-discern kayo. Ang punto, tayuan natin. Okay. Banata ka ng kaso, maniwala kayo sa mga kaso, mga gago yung mga yan He even said, Bilat, kaya nga while talking to a woman, kaya nga that was extremely, kaya nga tama nga, Dick Chen, is Judas, sabi ni Tweety Bird, no? Thank you. Nakainit na ulo, diba? It's just Escudero's fault. Why did Judas Escudero allow the witness to be insulted? Kaya nga Well, anyway, Lel Pampolina, hello po, good evening, thank you. Zyrene Bastos na abuse of power and harassment, thank you.
Melpa Kabagwa. Kaya nga dapat nga complain You see, we're helpless. But if we have the Council of Elders, mga kababayan, right now, kunyari tayo, tawag lang tayo Message lang tayo sa Council of Elders sa hotline nila. Then trigger na yan Then boom, kuna na. Tapos nun viral. And then they can go sa press right away Yung Council of Elders, Secretariat, we receive a lot of about 700,000 messages na nagko-complain ganyan. So may trigger Tapos nun, complain. Matakot si Tulfo. Pagka pinatawag siya ng Council of Elders, mag-convene yan. Chances are tanggal ka. Yun ang maganda. Takot sila. Kaya pagka may ganyan, natatakot sila magmura. Natakot sila mag-stupid. Matapos silang duruin. Parang sino to? Si Abante, di ba? Ganyan-ganyan, dinuduro yung tao. Mga tatakot nila, contempt, di ba? Mga animal to, mga to Mga PI talaga sila Kaya nga, okay lang. Pinapanood namin kayo, kilala namin kayo. Kaya pagkadating ng reckoning, pag-ikot ng gulong, saan kayo? Pabayaan natin yung mga yan? O we will have our day of reckoning? Doon ako, we will have our day of reckoning kasi inabuso tayo Inabuso yung mga kababayan natin. May mga namatay tayong kababayan. So, you want, mga kababayan, mga Pilipino, gusto ninyo na kung kayo naapi, may tatayo para sa inyo. Kasi hindi kayo makatayo. Yun yung standard natin Tayuan natin ang kapwa Pilipino. Hindi sarili lang ang tinatayo. Kaya dapat meron tayong standard na mahina ang mga Pilipino takot Hindi. Na kailangan baguhin natin yung mindset natin. Hindi pwede yan. Inaabuso nyo kami. Yon. Tayuan natin yung mahina. Binubuli ninyong mahina. Tinatarantado nyo Sino ba kayo? Langaw lang kayo, pinadapo lang namin kayo Tatanggalin namin kayo. Kaya namin kayo tanggalin. Ganon dapat. Hindi yung ganito. Kaya ganyan yung mga yan, abusado. Kasi hinahayaan natin. And that's the sad part. And they decide, ayan, may baha. Mataas ang bilihin. Wala silang paki. Yung armed forces natin, modernization kuno. Paano makakapantay yung armed forces natin sa puta? Gago Gago itong mga walang yan. Isip-sipan pa sila. Naku. Kaya nga, we are in deep shit, mga kababayan. Sa mga troll nila. Punay, panay dada ka, panay kuda ka ng kuda. Tanda. Tangin ng mga yan. Kaya nga minsan pag-iisipin mo, is this the kind of people that I'm willing to die for? What keeps me going is that I am not dying for them. I am not willing to die for them. Mga tandaan nyo, mga kasama. No? SFGF, FGF, lahat ng kasama. Mga supporter. We are not dying for this kind of people. We are willing to die for God, country, and family. Wala. Itong mga to, puta na mga yan. Madali naman yan Identified. Isa lang, pitpitin mo dyan. Kita mo, identify mo lahat yan. Dali mo lahat sa isla. Kung di nagsisiyan habang buhay reckoning. Yun, reckoning. Okay, marami na ako sinabi. Magtatatlong oras na ako. Erlinda Flores, magandang gabi. Esther Renante, I hope that your country will change. That our country will change, Cap. It will. If we see you, salute you, sir. Maraming salamat, Lee Chen. Thank you. Lee Chen, kamusta na? Ba't hindi? Okay. Esther Renante, good evening, Cap Dado. I can't wait to see you again. We feel hopeful. Thank you, Esther. Ray Limingi. Tama. Good day po, Cap Dado. Hi, Jundi Montana, Lee Chen. Blessed evening. Cap Dado, like po, as always, thank you, Lee Chen, Jundi. Thank you. Ramon Brasal, thank you. Edralyn Orpilia, thank you. Meron na akong sakit-sakit na lamigan naulanan hindi naligo. Ngayon ko. Ay, sino to? Thank you sa mga bakulay. Si Ranico, hi. Charlotte Manalo, yes.
Those people have thick faces, but in terms of votes, they don't have any seats now. Ano, baka makalimutan ng tao eh. Stingray, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Stingray. Malayo pa yung ano natin. Yung ano natin, one time, big time. Cap, good PM, why does the AFP accept that our president is a communist? Sabi ni Ricardo Domingo. Ewan ko, sipsipan siguro. For position, for promotion. Charlotte Manalo, get well soon, sir. Maraming salamat. Winston Ray Yunsal, Duterte can only unite our nation. Charlotte Manalo, your dog is so cute. It's like a stuffed toy, sir. It's so small. Oo nga eh. Yan. Ito, mas malito. Oh. Oh, yeah. Oh, kita mo, wiper. Oh. Oh. Dumi pa, hindi pa pwede liguan eh. Saan yung isa? Ito si Brandon. Lalaki eh. Ito parang ano, no? Si Chewbacca. Parang si Chewbacca. Ano na rin eh. Hindi pa mandar yung wiper niya. Yan. Kaya na siya. Muntik na mamatay ito eh. Yung isa, huwag kayong dyan, matatapakan kayo. Yun yung isa. Ito yung isa. Oh. Kamukha ni Ara. Kamukha ni Ara. 4 lang natira eh. 4 lang natira. Kanina nga, may nakunan eh. Okay. They don't want to summon Colonel Lachica because they want to delay the hearing because Edna Ogawa. Pwede. We should clean the Comelec first. That's the main way of corruption. Charlotte, lahat yan. Lahat. Ayusin natin lahat. Sir, Ivory is with you. She's screaming. Ito si Kaki. Si Kaki ba to? Hindi. Sino to? Heidi. Ha? Hindi. Si ano to? Ay, si Kaki nga. Si Kaki. Ang Kaki, oh. Basha. Na si Basha. Nanay ni Brandy. Ito nanay. Ito. Ayan. Magnanay. Siya lang. Bastos. Traidor ka eh. Pinasok yung dila sa akin. Nyam. Traidor eh. Okay. Sir Ivory, thank you. Renato Gilaran, Tuplok, Bendalo Tuta Soto, School Bukol. Kaya nga eh, One Ball University. Nakainis, ano? Jennifer Kadungog, Tulpo Brothers are the hoodlums in robes who are senators. Kaya nga eh, kakadiri. Nakainis. Okay. Hopefully before 2020, BP Inday will be seated. I hope so. I think so. Hi to everyone. Sabi ni RJ Rodrin. Reynaldo Doble. Viva Max, Senator Tulpo's brain is damaged. Rio Perlon. Have you heard about the Illuminati's Agenda 2030? Their plan to reduce the number of people like COVID-19 kamado. Siguro. Ito may. Itong magpapansin eh. Basta end of days na tayo. Doon tayo papunta. Bongbong the rubber. Kaya nga nakakatakot. God is guiding you. Maraming salamat tayo. God is guiding us. Josefa Menoro, you know nothing but a bunch of idiots, senators who are money grabbers are all that matters. They are just wasting the money of the city government. They are a plague on society. Tama. Sabi no, Josefa Menoro. Renato Gilaran, I am willing to volunteer, sir. Just message me. And now, Gawa, be careful, sir. Thank you. I am with you, sir. Take care of yourself, sir. Don't let it rain. Charlotte Manalo.
Renato, when the waves are gathered together in a cage when the wheel turns. Basta ready lang kayo. Ipon kayo. Yun ang mahalaga doon. Ipon tayo. There's time. Maulan eh. Pointless na mag-rally-rally. Wala kayong nadidinig, di ba? Ayan. Next time, mag-rally ng reckoning rally. Yung admin magrarally rin yan, magpaparally yan. Ang tingin ko, yung admin magpaparally yan ng mga November eh. No? Kasi kung titingnan nyo November, September, October, November. 27, 28, 29, 30. Dalawang pula yun, no? Oh. 30, Monday. So, Pista Official, Bonifacio. So, 27, Friday. 27, 28, 29, 30, apat na araw. So, baka dyan magparally yung administration, baka dyan din magrally itong mga leader na ngayon ng opposition. Halo-halo yan. So, yan. Kung magaling man yung admin eh, magpaparally yan eh, ng maramihan. Kunyari yung nakaputi, yung mga ganun ba. Magpaparally sila marami para ma-confusion tao. Yun ang style nila. Unahan nila yan. Sa 30. Ngayon, kung yung opposition, magkakaroon ng position dyan, o rally dyan, ewan ko, anong magiging nila, iniisip ng mga tao. Basta kayo, ipon lang kayo. Yun yung mahalaga para makapunta kayo pag sinabi natin. Di ba? Pag sinabi natin. Hi, Capdado, Claire Nation. Maraming salamat. Claire. Renato Gilaran, the stupid government is finally going to end. Jennifer Kadungog, the fear of Yao. Thank you. Okay. Go, sir. Sabi ni Jess. Maraming salamat. Okay. So, ang last is si Charlotte Manalo. His name is cute. Brandy. I hope there's also whiskey in the name, sir. Wala pa. Meron akong old dog nung bata ako. May whiskey namatay yun Dachshund yung breed. Maingay ka. Maingay. Maingay siya. Buhay na. Muntik na ito You like? You like? You like? Amoy. Ay. Sige, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Bukas, panoorin ulit natin kung anong mangyayari doon sa cross-examination. Magruruling yata doon sa tungkol kay, yung attorney na isa. Pangalan nun? Ligutan ba yan? Yun, mag-ano siya. So, tingnan natin kung hanggang saan mga ulit bukas. Basta bukas, nasa 500 million na. 450 million na bukas. Grabe, no? 450 million. So, hindi sulit talaga. And imagine kung magda-drag on pa yan hanggang next year. Grabe ang gastos. Billion? For what? It's only exposing the system na mali. Lahat nga mali Pero at least may natututunan tayo, no? Na hindi na dapat ipahawak sa Senate yung impeachment court. Dapat Supreme Court na. So, added trabaho ng Supreme Court. Gano'ng kadalas ba mag-impeachment? Di ba? So, kung taon-taon mag-impeachment, o isang beses, o 3 beses, isang 6 years, o once in a year, o once every 2 years, pwede naman dagdag yan ng Supreme Court sa trabaho niya. Kasi yan to sa Senado. Ilaw na ilaw ang Senado Kunwaring magagaling, hindi naman